Ang India ay kilala sa buong mundo hindi lamang sa kanyang kasaysayan, na puno ng tradisyon at kultura, kundi pati na rin sa kanyang mga relihiyon at paniniwala na nagbibigay kulay sa araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan nito. Sa kanilang pangunahing relihiyon na Hinduismo, isa sa malalim na bahagi ng kultura at paniniwala nila ay ang konsepto ng reinkarnasyon, kung saan naniniwala sila sa siklo ng buhay at kamatayan, kung saan ang kaluluwa ay bumabalik sa iba't ibang anyo ng buhay pagkatapos mamatay. Ang paniniwalang ito ay nagpasalin-salin mula sa kanilang mga ninuno magpahanggang ngayon. Ngunit maniniwala ka rin ba na dahil sa konseptong ito ay nalutas ang isang krimen na nangyari noon? Alamin natin kung papanong nalutas ng misteryo ng reinkarnasyon ang krimeng ito. Dito pinanganak si Suresh Verma noong 1953. Ang kanyang mga magulang ay sina Chanda Bahu Bhartia at Burfi Devi at mayroon siyang kapatid na 3 lalaki at 1 babae. Ikinasal siya kay Uma Verma at biniyayaan sila ng 2 anak na pareho ding mga lalaki, sina Ronu at Sonu. Nakakaangat sa buhay ang pamilya ni Suresh Verma kumpara sa iba dahil nakatira sila sa magandang bahay at may sasakyan. Isa siyang kilalang negosyante sa Agra na may-ari ng kilalang TV at radio shop. Maliban sa kanyang legal na negosyo ay isa rin siyang smuggler sa black market. Naging mabuting asawa at ama si Suresh, ngunit paminsan ay may pagkamainitin ang ulo. Minsan nang pinagtangkaan ang buhay niya ng 2 beses, pero nakaligtas siya. Marahil ay konektado ito sa kanyang negosyo o may taong galit sa kanya. Pero noong gabi ng August 28, 1983 ay naubusan siya ng swerte. Pagkagaling niya sa trabaho ay pauwi siya sa kanilang tahanan sakay ng kanyang kotse. Umabot siya sa harap ng gate ng bahay nila at binusinahan ng asawang si Uma para buksan ang gate. Habang nag-aantay siya na pagbuksan ay may 2 lalaking lumapit sa kanya. Paglingon niya ng bahagya ay binaril siya ng isa at tinamaan siya sa kanyang ulo na agad niyang ikinamatay. Narinig ni Uma ang putok kaya mabilis siyang lumabas ng gate para tingnan ang asawa. Pagbukas niya ng pinto ng sasakyan ay naabutan niya ang wala ng buhay na si Suresh habang duguan. Mabilis nakatakas ang mga hindi nakilalang salarin. Naging unsolved ang kaso ni Suresh Verma dahil sa walang testigo sa pangyayaring yon kaya nahirapan ang mga pulis na matukoy ang mga suspek. Samantala, makalipas ang ilang buwan, pagkatapos mapatay si Suresh, ay may isang batang ipinanganak sa isang maliit na village ng Baad sa probinsya ng Uttar Pradesh, India, na may layong ilang milya mula sa Agra na lugar ni Suresh. Ang kanyang pangalan ay Tito Singh o kilala din sa tawag na Toran Singh. Ayon sa kanyang ama ay ipinanganak siya noong December 10, 1983. Halos mag-aapat na buwan pa lang mula nung mabaril si Suresh. Ang kanyang mga magulang ay sina Mahavir at Shanti Prasad. Siya ang pinakabunso sa 6 na magkakapatid. Noong 1 year and 4 months pa lang si Tito ay nakakapagsalita na siya, hindi kagaya ng kanyang mga kapatid kung ikukumpara sa ganong edad. At noong nasa 3 years old na siya, ay sinasabi niya sa kanyang mga magulang, "Sabihin niyo sa aking lolo na alagaan niya ang aking asawa at 2 anak. Kumakain lang ako dito pero nag-aalala ako sa kanila." Nagtanong ang kanyang ina kung ano ang sinasabi niya at sino yon. Sumagot si Tito na taga-Agra siya at ang kanyang pangalan ay Suresh Verma. Ilan ito sa mga salitang ipinagtataka ng kanyang pamilya, ngunit hindi nila masyadong pinansin noon. Lumaking normal kagaya ng ibang bata si Tito, ngunit minsan ay may salita siyang mga nakakatanda lang ang nakakaunawa. Sa pagitan ng edad niyang 3 hanggang 4 ay naging reklamador at mainitin ang ulo ni Tito. Nagagalit siya at sinasabihan ang kanyang nanay na huwag magsuot ng lumang sari. Ang sari ay isang tradisyonal na kasuotan sa India na karaniwang isinusuot ng mga kababaihan. At kapag naiinis siya ay nagbabasag siya ng plato o tinatapon ang mga kutsara at tinidor.
Palagi niyang sinasabi na ang kanyang mga magulang ay nakatira sa Agra at ang kanyang pangalan ay Suresh. हमारी दुकान पे लिख रही है सुरेश रेडियो वाला कोई भी कहानी बल पता पड़ेगा भैया ले गया अच्छा लिख के Sinasabi niya rin na may asawa siya at Uma ang pangalan, gayon din ang dalawang anak niyang lalaki. Noong una ay di gaanong pinansin ng mga magulang ni Titu ang kanyang mga ikinikilos. Pero habang tumatagal at lumalaki siya, ay nag-aalala na at nagtataka ang mga ito. भारती है तो हम लोग इस पे शक करते थे हम पूछते थे कि हम कौन है तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं Binanggit din niya na pinatay siya at itinapon sa ilog ang kanyang abo matapos na i-cremate. Kapag naglalakad sila o sumasakay ng bus, ay nagrereklamo din siya. Sinasabi niya na dati nakakotse siya, maganda at malaki ang kanilang bahay hindi kagaya ng tinitirahan nila. Pinaparamdam ni Titu na parang hindi siya parte ng kanyang pamilya. Halos araw-araw niya nang sinasabi na homesick na siya at gusto niya nang bumalik sa Agra. Noong April 1987 ay nalaman ni Titu na pumunta ng Agra ang kanyang ama. Ikinagalit niya ang bagay na ito dahil hindi sinabi sa kanya o hindi siya isinama. Sinabi ni Titu, "Bakit hindi mo sinabi sa akin may TV at radio shop ako sa Agra?" Takang-taka naman ang kanyang tatay. Minsan din ay kinwento ni Titu sa kaibigan ng kanyang kuya na siya ay si Suresh at may TV at radio shop siya sa Agra. Nakiusap siyang dalhin siya roon. Dahil sa mga sinasabi at ipinapakitang ito ni Titu, ay nagpasya ang kanyang panganay na kapatid na si Ashok kasama ang kaibigan na pumunta ng Agra upang tingnan kung totoo ang mga sinasabing ito ni Titu. Pagdating nila ng Agra ay laking gulat nila nang makita ang isang radio shop na ang pangalan ay Suresh Radios. Nalaman nila na ang nagpapatakbo ng negosyo ay isang byuda na ang pangalan ay Uma Verma. Nagtugma ito sa unang sinabi ni Titu na ang kanyang asawa ay si Uma. Pumasok sila sa loob, dito ay naabutan nila si Uma at kinausap. Nalaman nila na si Uma ay asawa ni Suresh na pinatay noong August 28, 1983, eksakto sa binanggit ni Titu. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Saka naman niya ikinwento kay Uma ang lahat tungkol kay Titu na nagsasabing asawa ni Uma. Sa nalaman ni Uma ay nagulat din siya at interesadong makita si Titu. Ipinagbigay alam niya ito sa kanyang pamilya, bagay naman na ikinagulat din nila. क्या करना है चलना है सोचते रहे फिर घर गई मैं शाम को मैंने फिर पेरेंट्स लोगों से कहा कि ऐसे ऐसे बात है बोले कि चलो सुबह ही चलते हैं सुबह 7 बजे गई वहाँ Hindi na nila pinatagal, kaya't noong sumunod na araw ay nagpasya silang pumunta ng Baad. Binilinan niya ang kapatid ni Tito na wag babanggitin sa pamilya niya lalo kay Tito ang pagpunta nila. Dumating sa bahay ni Titu si Uma kasama ang magulang at 3 kapatid ni Suresh na lalaki. Pagdating pa lang sa bahay ay agad silang nakilala ni Titu. Masaya siyang tumakbo palapit at niyakap sila isa-isa. Halo-halong emosyon ang kanilang naramdaman noong mga oras na yon. Habang nasa loob na sila ng bahay, tumabi si Titu kay Uma at kinumusta ang kanyang mga anak. Lalong nagulat si Uma noong banggitin ni Titu ang naging biyahe ni Uma at Suresh kasama ang kanilang mga anak sa Dolpur, kung saan bumili pa si Suresh ng matatamis ng pagkain para kay Uma. Bagay na si Uma at Suresh lang ang nakakaalam. मम्मी जी खाट पे बैठी है यहाँ और बुला जाते 2 बात करूँगा उमा से उमा झट नहीं आएगी और टीटू बोले उमा ते तेने में पहचान लो कि ना पहचानो तो बोली तुम पता ना पहचानो कि रोनू सोनू कहाँ पढ़ रहे हैं कि घर ही बैठे हैं वो बोली कि मैंने तो धुन में डाल दी दोनों बच्चे डाल दे धुन में तो जी बोले अच्छा कि मैं पहचान कर अच्छी तरिया कि मुँह पर ना पहचान नहीं कि हम धौलपुर दीदी के यहाँ गए कि माँ दोनों रोनू सोनू को लेके साथ मेला करने के लिए तो तुमने कहा कि तुम जलेबी खवाई हन तुम अब वो चुप है. Noong paalis na sila ay napansin ni Tito na ibang sasakyan ang dala nila. Sinabi niya, bakit hindi nyo dinala ang sasakyan kong Fiat? Nagtaka naman sila kung bakit alam ni Tito ang sasakyan ni Suresh. Lumapit siya sa sasakyan at pinatugtog ang audio system.
Nakiusap siya kung pwede niya i-drive sandali at pumayag naman sila. Katabi ni Titu sa driver's seat ang kapatid ni Suresh na siya namang umaalalay sa clutch at preno. Muli na naman silang nagtaka dahil sa murang edad ay napatakbo ni Titu ang sasakyan kahit sa maiksing distansya lang. Oras na ng paalam ng pamilya ni Suresh ay nagalit si Titu nung na-realized niya na hindi siya isasama. Binato niya ng sapatos ang kanyang ina at sinabi nito, "Hindi siya ang aking ina." Hinawakan siya at pinigilan ng kanyang tatay, ngunit sa pagpupumiglas niya ay napunit ang damit ng kanyang ama. Niyakap niya ng mahigpit ang ama ni Suresh na nagkumbinsi sa kanya na babalik lang sila ulit. Ngunit bago sila tuluyang umalis ay napagdesisyonan nila na isama na lang si Titu sa pahintulot na rin ng magulang nito para makumpirma ang kanyang alaala. Nung nakarating sila ng Agra ay sinubukan nila si Titu. Hindi sila nagmenor ng sasakyan kahit malapit na sila sa Suresh Radio Shop, pero biglang sumigaw si Titu at sinabi niyang hinto dahil nandun na sila sa shop niya. Nagtinginan sila sa loob ng sasakyan dahil alam ni Titu kung saan ang shop ni Suresh samantalang unang punta niya palang dun. Pagpasok nila sa loob ng shop ay napansin ni Titu na marami ng binago sa loob at tanging kisame na lang ang di pa napapalitan. और अल्लाह दवा दिलाना है ऊपर से नीचे से और मिलना है जी तो पहले पहले कौन नंबर को नहीं लगता है कि मेरे हस्बैंड ने Kinumpirma naman ito ni Uma dahil pinabago niya ang loob pagkatapos mapatay ang kanyang asawa. Sa pagkakataong yon ay unti-unti na nakukumbinsi ang magulang ni Suresh na nabuhay muli si Suresh sa katawan ni Titu. Sa labas ay nakita si Titu ng dating yaya ni Suresh. Napagkamalan nito na si Titu ay bagong anak ni Uma. Nainis si Titu at sinabi niya, "Hindi mo ba kilala kung sino ako?" Pati ang yaya ay nagulat din. Minsan din ay niyaya nila si Titu sa bahay ni Uma. Muli na naman nila itong sinubukan. Pinaglaro ni Uma ang dalawang anak na lalaki kasama ang iba pang batang lalaki bago dumating si Titu. Pinatingnan nila kay Titu ang mga anak ni Uma at agad niyang nakilala ang mga bata. Sa pagkukwento ni Titu ay binanggit niya ang eksaktong pagkamatay ni Suresh. Sinabi nito na nasa sasakyan siya sa labas ng gate nila nung may dalawang lalaking lumapit at binaril siya ng isa na tumama naman sa kanyang ulo. Ang bagay na ito ay nakumpirma din sa pamamagitan ng autopsy report at sa pag-aaral na ginawa ng dalawang parapsychological researchers na sina Dr. N.K. Chadha ng Delhi University at Dr. Entona Mills ng University of Virginia, USA. Sinabi nila na walang duda na si Titu ay nasa isang paranormal activity. Sa mga sinabi ni Titu patungkol kay Suresh ay tumugma lahat. Maging ang pagkamainitin ang ulo ni Suresh ay nakuha rin ni Titu. मेरा किसका है फोटो ये? नाम क्या है? बस तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा काटा Pinatotohanan din ni Uma na tinapon nga nila sa ilog ang abo ng asawa niyang si Suresh matapos itong i-cremate. Lumabas sa resulta ng examination noon na tinamaan si Suresh sa kanang bahagi ng kanyang sintido na tumagos naman sa kabila. Ang katotohanang ito ay lalong nagpagimbal sa kanila dahil napansin ng mga magulang ni Titu na mayroon siyang birthmark sa kanang sintido. Eksakto sa parte ng ulo ni Suresh na tinamaan ng bala. Ginupitan nila ito para mas lalong malinaw tingnan. At nakita nga ang hugis nito na sinlaki ng bala na parang peklat na pabilog. Nang kanilang tingnan, ang kaliwang bahagi sa likod ng tainga ni Titu ay nakita rin ng isa pang birthmark o parang peklat na hugis bituin. Dahil sa eksaktong parte din, nakita ang sugat kung saan lumabas ang bala na tumama kay Suresh. Kumbinsido na lalo si Uma, ngunit batid niya na hindi na magiging kagaya dati ang buhay nila. Alam niyang hindi sila pwedeng magsama ni Titu at tanggap niya na ang lahat na wala na ang asawang si Suresh. Halos lahat sa kanyang pamilya ay lubos ng naniniwala na si Suresh ay nabuhay muli sa katawan ni Titu
maliban sa isang kapatid ni Suresh na lalaki. Sinabi niya, ang kapatid ko ay kilala sa lugar namin at lahat halos ay alam kung paano siya pinatay. Paano ako makakasiguro na walang nagkwento sa batang yan kaya niya nalaman ang lahat? Si Suresh at ang kapatid niyang ito ay hindi ganun ka-close o madalas mayroon silang di pagkakaunawaan. Tinanong ng kapatid ni Suresh si Titu, kung ikaw nga si Suresh, sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa kasal ko noon. Sumagot si Titu, wala namang nangyari binasag ko lang naman ang plato noong araw ng kasal mo. Laking gulat ng kapatid ni Suresh kung bakit alam ni Titu ang pangyayaring yon. Dahil dito ay naniwala na rin siya. Sa pagkukwento pa ni Titu tungkol sa kung paano pinatay si Suresh ay sinabi niya rin na kilala niya ang bumaril. Sa dalawang lalaking lumapit ay isa lang umano ang kumalabit ng gatilyo. At ito ay ang negosyanteng pinangalanan niya na Cedric Johaadien. Nalaman ito ng mga pulis at agad-agad ay nag-imbestiga sila. Hinanap nila ang taong binanggit ni Titu at tinanong. Sa huli ay inamin nitong siya nga ang bumaril kay Suresh. Umakyat sa korte ang kaso at nagkaroon ng trial. Dito ay ikinwento ni Titu ang mga detalye ng pagkamatay ni Suresh, na tugma naman sa mga impormasyon at ebidensyang nakuha noon. Sa huli ay nakumbinsi din ang korte at naniwala silang si Suresh ay nabuhay na muli sa katawan ni Titu. Ang kasong ito ay nagpamangha sa lahat at kumalat sa India. Pumukaw din ito sa atensyon ng ibang bansa at mga nag-aaral patungkol sa reincarnation. Ayon sa kanila ang nangyari kay Titu ay isang malinaw na replacement reincarnation. Sa maikling panahon lang ay muling nabuhay ang espiritu ni Suresh sa ibang katawan dahil kadalasan ang ibang klase ng reincarnation ay nangyayari pagkalipas ng ilang taon o mas matagal pa. Sa kaso ni Titu, bago pumasok ang espiritu ni Suresh sa sanggol na nasa tiyan ng kanyang ina, ay mayroon na itong buhay dahil buntis na siya ng nasa 5 o 6 na buwan noong August 28, 1983, ang petsa ng ikinamatay ni Suresh. Napag-alaman na sumama ang pakiramdam niya at nilagnat nung simula ng last trimester ng kanyang pagbubuntis kaya na ospital siya. Ayon sa mga eksperto, ang nangyaring yon sa ina ni Titu ay yun ang oras na pumasok ang espiritu ni Suresh at pinalitan niya ang dati ng buhay na nasa sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Kaya ito tinawag na replacement reincarnation dahil marahil sa hindi pa siya handang mamatay noong panahon na yon at gusto niyang masolve ang ginawang pagpatay sa kanya. Unang na-broadcast noong 1990 sa BBC TV news program na 40 Minutes ang nakakamanghang kwentong ito. Nailathala din ito sa London-based magazine na Reincarnation International. Pagkatapos ng lahat ay lumaki na si Titu hanggang sa nakapag-aral at namuhay ng normal. Tinalikuran na niya ang nakaraan bagamat sariwa pa rin sa alaala niya ang nakalipas. Pinili niya ang payapa at bagong buhay. Una siyang naging assistant professor sa Naturopathy and Yoga sa Banaras, Hindu University. Sa ngayon ay isa na siyang Dean of Faculty of Naturopathy and Yogic Science sa University of Patanjali, isang pribadong university sa Haridwar, India. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala sa buhay, base na rin sa ating mga kultura at relihiyon. Ako man personally ay ngayon lang din nakarinig ng kwento tungkol sa reinkarnasyon at kung paano na-solve ang isang kaso ng pagpatay. Marahil kung lahat ng kaluluwa ng mga biktima ng krimen, lalo na ang mga unsolved cases, ay muling mabubuhay sa ibang katawan. Gaya ng nangyari kay Suresh ay tiyak wala ng mga unsolved crimes. Dito nagtatapos ang ating kwentong krimen na may halong misteryo. Naniniwala ka ba kaibigan? Comment down below.